Sa pagpapatuloy ng mga rally sa Liwasang Bonifacio, nadinig ko ang ating kaibigan na si Attorney Harold Respicio na nagsabi na kailangan daw natin aminin na sa labanan na ito ay talo na tayo dahil nakulong na nga yung mga boss natin. Binabanggit niya dyan yung pagkakakulong kina Senator Marcoleta, kay Mike Defensor, kasama na rin siguro si President Tigong. Pero totoo bang natalo na nga ba tayo? Ito si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Well, bagamat ito ay pabiro lang na sinabi ni Attorney Harold Respicio, ang tingin ko ay dapat nating ilagay sa tamang konteksto kung tayo nga ba ay talo na dito sa labanan na ito. Una, dapat nating maintindihan ano ba yung labanan na ito. Ang labanan po na ito ay hindi po isang rally lang. Hindi po ito isang araw na pakikibaka. Ang pakikipaglaban po para sa demokrasya at para sa ating mga kalayaan is not a one-day event. It is a process. Mahaba po yan. Kung mapansin po nyo noon, kung babalikan nyo yung kasaysayan, ang pagkakadeklara po ng martial law happened in 1972. But the EDSA Revolution, nangyari po yan 1986 na. Pero yung crescendo o yung kasagsagan ng mga rally laban kay Marcos ay naganap matapos mamatay si Ninoy Aquino noong 1983. Hindi naman po ura-urada kinabukasan ay nakamit na agad natin ang ating kalayaan. Pagkakakulong po o pagkamatay ni Ninoy, halos sunod-sunod, araw-araw, buwan-buwan po ang pagrarally noon sa Kamaynilaan hanggang kumalat po ito sa buong Pilipinas. Hanggang sa hindi na maitanggi ng pamunuan ni Ferdinand Marcos na may problema ang pamahalaan. Kasi hindi na po ito isolated na mga pagrarally lamang sa Kamaynilaan. Talagang wala na siyang tigil. As in, every week mayroong rally sa anumang bahagi ng Pilipinas. And the economy was faltering. Pabagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas. And the more that the economy is going down, the more dissatisfied the people are. And the more rallies are happening. Until dumating na po doon sa punto that even the United States government na pangunahing taga-suporta ni Ferdinand Marcos ng panahon na yun through Ronald Reagan could no longer deny the fact na may problema sila kay Marcos. So, Marcos was forced because sa mga rally na ito, sa mga questions sa kanyang pamumuno, sa kanyang kalusugan, siya ay nagpatawag ng isang snap elections. At nung natapos na nga po yung snap elections, supposedly si Cory Aquino ang panalo. Pero ang idineklara pa rin ng COMELEC ay si Bongbong Marcos, si Ferdinand Marcos. Kung babalikan niyo po yung kasaysayan, dito po naganap yung walkout ng mga COMELEC encoders dahil pinipilit sila ng COMELEC na palitan yung entries doon sa election returns na ipapalabas doon sa screen. So, noon pa lang, talagang talamak na ang record nitong COMELEC, ng Commission on Election sa dayaan. Lahat na lang ng election dito sa Pilipinas, yung mag-aalalan, COMELEC ang nasa sentro ng dayaan. At dahil po doon sa pag-walkout na yan, nagkaroon po ng malaking kontrobersiya. Kasi pagkatapos noon ay naiproklama pa rin si Ferdinand Marcos kahit na matindi ang mga rally na ng mga tao at yung international news na kinover sila, nakita na nga na mga nag-walk out ng mga encoders. Improklama pa rin si Marcos. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang rally pa noon, yung call for civil disobedience. At marami pong mga tao ang lumahok dito, punong-puno po noon ang Luneta. At ang panawagan ni Cory Aquino noon is a civil disobedience at binoykot po ang mga kumpanya ng mga crony ng mga Marcoses, kagaya nila Luciota, nila Danding Cuangco, kaya po pati po mga bangko nagkaroon po ng ng massive withdrawal ng pera ng mga tao as a form of boycott. At dahil dito, napuwersa pati ang mga bangko na maglimita ng kanilang mga withdrawals. But the economy, because of this withdrawal sa mga bank accounts sa mga tao, is already suffering. At mga 1 week after po noong call na yan for civil disobedience, coup d'etat followed. Ito po yung coup d'etat ni Enrile at saka ni Fidel Ramos. And what happened after that is history. People power.
So dito po sa sinasabi ko na to, makikita ninyo na it took us 3 years, 3 taon po, simula ng mamatay si Ninoy Aquino bago napababa si Marcos. And it took us a total of 12 years simula ng 14 years rather mula sa pagkakadeklara ng martial law bago po tuluyang napatalsik si Ferdinand Marcos. Marami pong mga tao ang nakulong noon, sila Ninoy Aquino, Jovito Salonga, sina Sergio Menya, sina Gabby Lopez at kung sino-sino pa ng mga political leaders. Yung iba sa kanila mga sikat, mga iba hindi, marami na mga nagkawala na lang. Yung sinabi ng mga desesperados, pinag-aaresto ng panahon ng martial law kapag ikaw ay tumututol sa pamahalaan at hindi ka na lang basta makikita. Mabuti na lang itong mga iba na mayroong mga may mga pangalan, si Ninoy Aquino, eventually nagkaroon siya ng hunger protest. Siya ay pinadala ni Imelda Marcos sa Amerika. Pati ang aking boss noon, eventually magiging boss kasi nung panahon bata pa ako noon. Si Senator Rocco actually was the chief legal officer of Ninoy Aquino. Hindi naman siya politiko noon, pero isa siya sa mga nagtago hanggang nakarating po siya dito sa Bataan at dito siya nagtago noon. Tinulungan siya ng mga pamilya ng mga Banson dito sa Bataan, kaya naging malapit ang mga Rocco at mga Banson. Pero sa panahon na yun, kita nyo, kahit na ikaw ay mga abogado lang, mga ordinaryong staff ka lang, you fear for your life dahil noon ay martial law. And this is exactly what we are witnessing today. Itong mga ginagawa ng anak, si BBM, ay kawangis na kawangis ng mga hakbang ng ginawa ng kanyang ama. Kanya nga lang ito, mas mabilis ang kanilang mga ginagawa. Itong 2.0 version na ito ng martial law is the expedited form. Kaya pati ang pagbagsak nito magiging expedited din. Dahil nung panahon ni Marcos, sa malaking pagkakaiba nito sa kasalukuyan, noon ang siga si Marcos lang. Ang mga nagnanakaw noon, si Marcos lang. Ngayon, halos lahat sila magnanakaw sa pamahalaan. Halos lahat siga. Ang daming mga siga sa pamahalaan. Ang daming nang aabuso sa karapatan. Kaya mas lalong mabilis ang pag-igting ng galit ng mga mamamayan. The fight for democracy is never a one-day event. The fight for our freedom is a series of constant battles. And this is what we are going through right now. Succession or sunod-sunod na mga digmaan, hindi po ito yung kabuuan ng giyera. Paisa-isang mga battles na yan eventually will lead us to an eventual victory. Pero kailangan natin po dito ay yung iba yung pagtitiyaga. Kailangan po ng mga mamamayan na tayo ay laging nakasunod dito sa mga nangyayari sa ating bansa. At patuloy tayo dapat na mayroong pakialam sa kapakanan ng bawat isa. Hindi po natin makakamit ang tunay na kalayaan kung ang una nating iniisip ay ang ating mga personal na interes. Kagaya po ng mga politiko ngayon, kaya po nagkakaganito ang ating bayan, wala po silang iniisip kundi yung kanilang mga personal na interes. Darating ang panahon, tayo pong mga iskumbro, tayong mga ordinaryong mamamayan, kakailanganin na magbigay ng kanya-kanya nating mga sakripisyo. Gaya nila Senator Marcoleta, nila Mike Defensor, ni President Digong, ni Senator Bato. Ngayon ay may mga pinagdadaanan sila, mga personal na sacrifices. Pero kailangan pa bang dumating ito hanggang sa pintuan ng ating mga tahanan bago tayo mismo ay magsisikilos? Hindi na. Tayong lahat kailangan matutong manindigan, maging kabahagi ng pakikipaglaban para sa ating kalayaan kasi wala namang gagawa nito kundi tayo rin. Kaya tandaan po ninyong lahat, tayong lahat, patuloy tayo sa ating pakikialam, patuloy tayo sa ating pagmamasid, at patuloy tayo sa ating pag-aaral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.